kababayan, itong stubborn 18 Marines. Bakit stubborn, JP? Akalain nyo mga kababayan, nakipag-usap pala itong 18 Marines na to. Okay? Subalit natapwat mga ka-JPnatics, sila po ay nagmatigas. Ang karamihan po sa kanila, 6 lang daw, di umano, ang pumirma sa kanilang individual affidavit. At ang remaining 12 mga ka-JPnatics ay ayaw pumirma. Bakit kaya ayaw nilang pumirma? Hindi kaya natatakot sila dahil kapag ito ay sinumpaan, mga kababayan, ay may kaakibat na consequences ang mangyayari kapag walang katotohanan ang kanilang inilahad sa kanilang individual affidavit. Ito, pakinggan nyo mga ka-JPnatics. Ang nangyari po kahapon sa pagpunta doon ng mga nagpapakilalang mga Marines at umano ay taga-deliver ng maleta ni Zaldico? Well, Oy, Sir Smokey, ayos 16 lawyer, tapos ito 18 Marines, meron pa 18 roses. Yung 18 roses, narinig niyo yun mga kababayan, yun dun sa Magdalo, dun sa Oakwood Mutiny. nagpapasalamat po ako dahil finally pumayag sila na magkaroon ng pagtatanong ng individual na pagtatanong at nagkaroon po ng statement na sila, kinuhaan po ng statement ng ating pong mga ahente at investigador at natapos naman po, nakuhaan lahat yung 18 po at dumating, pero nung pipirmahan na po yung kanilang salaysay, ay 6 lang po yung nakapirma. Yung 12 po, biglang si Attorney Balicod ay re-reviewin daw niya po yung mga salaysay. Aray ko, bakit re-reviewin pa? Bakit? Baka may mali. Perjury is waiving? Ha? Ibig sabihin mga kababayan, titingnan niya kung may mali doon sa mga sinabi. Tapos pag may mali, amyendahan, palitan. Ng kopya. At may mga kailangan daw pong ayusin. Siyempre po, hindi po pumayag yung ating mga ahente dahil yun na po yung personal recollection ng 18 Correct! Kailangan na lang pong pirmahan, ini-reduce. Saka mga kababayan, bakit si Attorney Baligod ang magre-review nun? Samantalang sabi nila, personal recollection nila yon, personal knowledge nila yon. Ibig sabihin, walang ibang makakapagsabi ng pinakamalapit at katotohanan kundi sila lang. Hindi pwedeng sabihin ni Baligod ay malito. Hindi pwedeng ganun. 'Di ba? Kasi sila yun eh. Mga kababayan, first hand. Si Baligod second hand, third hand na yan eh. Lang po into a document, into a writing. Meron naman po na nandito na po sa NBI yung mga dokumento po na yan. Opo. So yung 6 po pinirmahan, yung pong 12 ay hindi pa daw po pinapipirmahan kasi under review ni Attorney Baligod. Ibang klase ang magsasabi, ang magre-review ang abogado mo. Di ba pag sinabi mo yon, as is na tama na yon kasi siya ang nakakaalam sa sarili niya na ito ay nangyari. How on earth, mga kababayan, that your lawyer is more tawag dito, mas marami pang alam or mas masasabi niya pa yung katotohanan na yun ay mali or hindi, mga kababayan, tama o mali, kesa dun sa tao na mayroong personal knowledge. Ano ang disposisyon sa pagkakataong yun ng NBI? Tama po. Weng sabay. Yung 6 po kasi gusto pa nga niyang bawiin at pupunitin yung 6 na napirmahan po, every page po pinirmahan. Humingi po sila ng kopya, hindi naman po namin sila pwedeng bigyan ng kopya. Bakit po? Dahil may department order po, number 48, nung 2017 po, na inilabas po ang Department of Justice na hindi dapat ibigay ang mga CP ng ganyan pong investigasyon hanggat hindi po ito nadadala sa korte at full-blown na kaso na. Pangalawa po, there is a case decided by the Supreme Court, yung pong Chavez versus Public Estate Authority, na sinasabi po hindi po yung absolute yung right to information. Pagka po subject to investigation, hindi po pwedeng i-release po ang
mga dokumento po ngayon. Oh, ang gusto ni Oy, Baligod! Abogado ka ba talaga? Bakit hinihingi mo? Bakit ayaw niyong pirmahan agad-agad? Natatakot? May tinatago? Baka mali-mali ang mga sinabi ng 18 na kumag? Ay, ST-18 Marines? Pero hindi ba karapatan nung ito ho ba in a form of affidavit na kumbaga, attorney? Question and answer po ito. Mhm. Tapos, yun naman po, yung buong proceedings, recorded naman po yan. Nakapagod naman po sa video recording. Ay, naku po, mga kababayan! Bukod pala doon sa yung kanilang affidavit, okay? Bukod sa kanilang individual affidavit na, hindi pa pala affidavit to, sorry. Question and answer pa lang pala ito, mga kababayan. At ang matindi doon, hindi po sila makakapagsinungaling, hindi ko to sinabi, hindi namin to sinabi, hindi ganito yung sinabi namin, ganito yon dahil recorded po ng CCTV. Mga kababayan, so ibig sabihin, magko-collab yung CCTV at yung sagot nila doon sa papel. So wala nang ligtas. Kaya saka nga po yung anim, kaya sila pumirma, binigay sa kanila yung kopya bago nila pirmahan, binasa po. Kasi nangyari po niyan, separate na umiiisi si Atty. Balicod, umilipat-lipat. Kusang loob naman po binigay yung mga statement po. Okay, so Kusang loob po. Panirintig nyo naman po, pag tinanong nyo naman po yung mga allegedly 18 po na Marines na yan, sinasabi maayos naman at professional ang treatment sa kanila. Gano'n naman po ang nangyari talaga. Apo. Pero sir, again, just to just to enforce itong binabanggit nyo ng mga panuntunan po sa Supreme Court decision, hindi ba common sense na kung ako ay nagkaroon ng sinumpaang salaysay, no? Dito sa NBI, sa harap ng NBI agent, di ba pwede ako makakuha ng kopya man lang para at least may file copy ako? Hindi ho talaga pwede yun? Meron po kasi kami memorando circular. Katunayan po, marami na po nagre-request ng ganyan. Inabot ko na po yan na patakaran po sa National Bureau of Investigation. So tama naman po yun. Dapat may kopya. Mabibigyan naman po ng kopya pero hindi po sa ngayon po. Sa korte pa, sa korte. Pag umabot na sa korte. Hanggat hindi po natatapos yung buong investigation po. Okay, sige. Anyway, so yung pong kanyo na labing kumbaga anim, so yung 12 lumalabas po na wala silang pinirmahan ng mga statement na ito. Aray ko. So ano ho ang mangyayari doon sa statement na kanila pong hindi pinirmahan? Ano yun? Anong turing doon? Well, that can also be formed as evidence po eventually. Kasi hindi dispute po nila. Recorded nga po, they consented to the recording. Balik, Kapit, ang nangyari lang po rito, ini-reduce na lang po into writing yung testimony nila. Ginawa, sinipi na lang po, sinulat na lang po. So hindi naman po dapat natanggahan yung pagpirma. Ang gusto po mangyari ni Atty. Balicod, may mga papalitan daw sa statement po. Aray ko, mga kababayan, edit. May papalitan sa statement. Kapag sinabing may papalitan sa statement, mga ka-GP Natics, ibig sabihin nun, ayun nga, yung katanungan, how on earth, mga kababayan, na mas marami pang alam si Attorney Baligod at kaya niya ma-determine kung mali at kailangan palitan yung statement. Compare, mga kababayan, doon sa taong may personal recollection at may personal knowledge. Diba? Talagang grabe talaga. Ginagawa tayong tanga nila. Na ganun. When you say recorded, video recording po ito, attorney? Opo, tama po. Ay, wala pala kayong ligtas. Kahit na anong gawin nyo. Kawawa. Diba? Hindi kayo makakapagsinungaling kasi yung nandun pala sa papel, mga kababayan, drop, tawag dito, i-reduce, reductible copy. Parang ganon, mga ka-GP Natics. Pero yung buo, nandun mismo sa video recording. Okay? Video, may audio. Pero nakakapagtaka, no? Paulit-ulit man nating sabihin, i-emphasize man natin, mga ka-GP Natics, na ang nangyayari ngayon, bakit ang isang abogado mas makakapagsabi na kailangan may palitan? Samantalang sinabi yun ng kliyente mo. Your client are more knowledgeable than you. 'Di ba? Mga kababayan,
Of course, pagdating sa mga trabaho ng abogado, mas magaling ka. But then again, when it regards to the statement na kanila pong ibinigay, ng kanila pong pagsagot sa mga katanungan, therefore, sila yung mas knowledgeable pagdating sa ganyang bagay. So, hindi ka pwede mag-intervene na kailangan palitan natin to. Otherwise, mga kababayan, ang mangyayari niya kapag ito ay pinalitan natin, hindi na yan yung original document, hindi na yan yung original na sagot nila. Di ba nagbago na yon? Ibig sabihin, it's a total transformation from the original answer. Yung mangyayari na ipapasa at yun ang kanilang pipirmahan. Ito ay totally napalitan na. Di ba? Oh, na-edit na. Sabi ni Ardayan, now say, pwede i-edit yung statements. At least consistent standards ng attorneys ng DDS yung 16 at itong si Baligod. Tama, GP, talo rin. Mga client niyan parang tupasyo rin. Tabla talo rin yan. Walang iya talaga itong mga DDS na to. Mga kababayan, kapag kayo kukuha ng abogado, wag yung mga kagaya nito, ha? Sigurado. Para kayo namigay ng pera. Oh, talo na kayo, kulong pa kayo, talo pa kayo sa pera. Butas na bulsa nyo, kulong pa kayo, talo pa kayo. Oh. Just me, Marimar, mga ka-GPnatics. So, ayan ha. Ayan po ang mga kaganapan ngayon sa atin pong balita sa ating bansa. At yung kay Marcoleta, nakakadismaya dahil nakita ko na dito. Kaya lang hindi ko pa nare-review ng buo. Nandito lang sa gilid, mga kababayan, na meron na nga resulta. Tama nga yung sinabi ni Argo. Mga kababayan, dapat alisin na yan si George Garcia. No? Walang kwenta. Kamping-kampe, halatang-halata kay Marcoleta. Anyway, pag-usapan natin yan, mga kababayan, mamayang 6:30 ng gabi. Okay? Bye-bye! Oo nga. Lusot si Marcoleta, guys. That's bad. Balik ako agad. Mamaya na. Mamaya na yan pang malakasan. Thank you. Bye-bye.